Nagbabala ang isang eksperto mula sa posibleng epekto naman ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil bukod sa problema sa Middle East at saka yung problema natin dyan sa Strait of Hormuz, paparating na ang tinaguriang extreme super o Godzilla El Nino. Ayun na. Sa analysis ni Ana Claudia mula sa Metrobank, ang nasabing inaasahang matinding weather phenomenon ay magdadala ng mabigat na hamon sa sektor ng agrikultura at presyo ng mga bilihin. Paliwanag ni Kudya, hindi kasi garantisadong makakaasa ang Pilipinas sa importation ng bigas para punan ang kakulangan sa lokal na supply dahil ang buong Asia Pacific ay karaniwang tinatamaan ng matinding tagtuyo tuwing El Nino. Bukod sa tagtuyo, tinukoy din ni Kudya ang mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto naman sa inflation. Binanggit din ito ang nagdaang El Nino noong 2023 hanggang 2024 na nagdulot na niya ng malaking pinsala sa produksyon ng pagkain at nakapag-ambag ng mahigit 2% o 2 percentage points sa kabuuang inflation ng bansa. Kaya partner, ako naman hindi masyadong apektado nito. Kasi minsan na lang ako nagra-rice sa isang araw. Wow. O, lunch na lang. Lunch talaga. Lunch na Gano'ng lang. karami? Hindi, eksakto lang. 1 cup. 1 cup? Oo. Nakala ko isang balian. Hindi, Lianer. Nagre-reduce na talaga ako, partner. Sa umaga, gulay lang. Tsaka prutas. Oo, kung hindi, nilagang saging. Talaga? At hindi pa yung hinog, hilaw. Oo, yan ha. Tapos, pagkatanghalian, mga late lunch, doon lang ako nagra-rice. Oo. Wala na akong dinner. Nilagang dahon na lang ng kamote at saka okra. Napaka-healthy naman yan. Ayan, oo. Ikaw kayo magka-gout. Ang hirap lumakad.